Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay ninais ng ating bida na si Juko na parusahan ang 5 bagong sali sa kanilang grupo dahil sa ginagawa ng mga ito na pangungutya sa kanilang pinuno, na mabilis naman na napigilan ng kanilang ika-4 na kapatid sa bandido. Sa sumunod na araw, sa 5-pick stronghold, ay nagtatanong ang kanilang pinuno na kung alam ba ng lahat kung bakit ito nagpatawag ng isang pagpupulong, dahil ito ay sa mayroong humiling ng isang rank fight ngayong araw. Dahil sa hindi sila madalas na tumatanggap ng ganitong kahilingan, ay ang mga nais na umakyat ng kanilang mga ranggo ay huwag nang papalampasan ang ganitong klaseng oportunidad. Tinanong naman ng isa si Chul-san na nakalaban ng ating bida na kung nais pa ba nito na subukan muli ang umakyat ng ranggo, sumagot naman siya na hinding-hindi na niya gagawin muli ang ganon. Habang sinasabi ng kanilang pinuno na kung sino ang mga nais na sumubok ay maaari lamang na pumunta sa unahan, ay sinasabi naman ng isa na papalapit sa harapan na ang kanilang pinuno ay mayroong malakas na boses para sa kung sino na wala lamang, at umakto lamang ito na parang malakas hanggat gusto niya. Nang bigla naman na natigilan ang kanilang pinuno sa pagdating ng mga ito, kaya naman ay tinanong niya sa lahat na kung tanging 5 tao lamang ba ang mga nais na sumubok na umanggat ang ranggo. Dahil sa wala naman na gusto pa na dumagdag sa bilang ay sinabi nito na maari na silang pumili ng kanilang makakalaban upang makuha ang ranggo nito. Ngunit dagdag nito na magmula sa ika-7 ranggo pataas, ay kailangan nilang labanan sila base sa kung ano ang pagkasunod-sunod sa bilang. Dagdag pa nito na ang duelo ay gagawin ng patas at kikilalanan ang magiging resulta nito ng walang kahit na anong paghahadlang, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung sino ba ang nais nila na makalaban. Mayabang naman na sinabi nito na silang lahat ay tina-target ang kanyang posisyon bilang ang ika-1. Sabi naman ng kanilang pinuno na kung nais ba talaga nito at kung hindi ba nila pagsisisihan ito, nang bigla naman itong natawa, dahil silang 5 ay kilalang martial master sa loob ng Henan Province, kaya naman ay tinanong niya ang kanilang pinuno na kung bakit sila matatakot sa kung sino lamang, na isang taga-benta ng droga. Pang-asar naman ng kasama nito na ang sinabi niya ay mukhang nakakatakot, at papaano naman nila matatalo ang Heaven and Earth Blade technique. Galit na galit naman sa naririnig na ito ang kanilang ikalawang kapatid, ngunit sinabihan naman siya ng kanilang pinuno na huwag itong kikilos ng kahit ano at hayaan lamang sila. Maya-maya pa ay dumura ito sa harapan ng kanilang pinuno, at sinabi na ang klima ngayong umaga ay napakalamig. At dahil doon ay nakakaramdam siya ng gutom kaya naman ay tatapusin lamang nila ito ng mabilis. Sa likudan naman ng mga ito ay ang ating bida ay kanina pa nanginginig sa labis na galit sa kanyang mga naririnig na pang-iinsulto sa kanilang nakakatandang kapatid sa bandido. Dahil sa mga naririnig nito ay sinabi na lang niya na kung ganun ay mag-umpisa ito sa bilang ng pagkasunod-sunod gaya ng napagdesisyonan. Kaya naman ay agad nitong tinawag si Juko bilang ang kanilang ika-7 sa bilang. Sabi naman ng mga Hangul na mukhang labis nilang ibinibigay ang kanilang tiwala sa isang bata lamang, sabi naman ng isa na hindi din magtatagal ay malalaman din ng lahat na ang kakayahan na mayroon ito ay labis lamang pagdating sa mga kwentong ngunit hindi naman talaga. Ngunit nang naglakad si Juko sa kanila nang may malakas na aura na lumalabas sa kanyang katawan dahil sa labis na galit na kanyang iniipon magmula pa kanina habang naririnig ang pangyungutya ng mga ito sa kanilang pinuno, ay natigilan naman ang dalawa sa kanilang kay-abangan at napapatanong na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Matapos ay sabi sa kanila ng ating bida na akala niya ay mamamatay na siya sa pagpipigil ng kanyang matinding galit sa mga ito, at tinanong ang mga ito na kung sino sa kanila ang nais na maunang mabugbog. Habang papalapit naman si Juko sa mga ito ay pinagmamasdan lamang siya ng kanyang mga kapatid sa bandido, at nang makalapit na ito ay tinatanong niya ang 5 na kung sino sa kanila ang nais na mauna, di naman makapaniwala ang mga ito sa aura na nakikita nila kay Juko dahil sa nag-aapoy ito sa galit. Kaya naman ay nagtanong na ang isang kasama ng 5 sa 2 elder na kung sino nga ba sa kanila ang mauna. Sumagot naman ang isa na sa tingin niya ay kung silang dalawa ang mauunang lalaban ay sa pakiramdam niya ay hindi ito tama, at hindi din maganda tignan ito para sa kanila. Sinang-ayunan naman ito ng kasama niya at sinabi na normal lamang para sa isang lower rank ang maunang lumaban. Natigilan naman ang nagtanong sa mga narinig nito sa 2 elder, at sa isip niya na hindi ito ang sinabi ng dalawa kanina bago sila na magtungo dito,
kaya naman ay muli itong nagtanong na kung ganon ang kaso ay sino naman sa kanila ang mauunang lumaban sa ikapito sa bilang. Dagdag pa nito na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang tiyan magmula ngayon, sa isip nito na ang batang ito ay napakapanganib, at ito ang sinasabi ng kanyang pakiramdam, kaya naman ay kailangan na muna niyang obserbahan ang sitwasyon, nang bigla naman siyang itinulak palapit kay Juka. Nang makalapit ito sa harapan niya, ay naramdaman nito ang malakas na presensya ng ating bida at narinig mula dito ang tanong na kung siya ba ang nais na mauna sa kanilang lima. Sa isip niya na hindi maganda ang sitwasyon niyang ito, at napapatanong na kung ano naman kaya itong matinding killing intent na nararamdaman niya sa ikapito sa grupo. Ngunit sabi nito na hindi niya kailangan na matakot, dahil kapag outfit siya ngayon ay sigurado siya na ang tsansya niya sa pag-angat sa ranggo mamaya ay hindi na ganun kaganda. Dagdag pa nito na dahil sa kilala ito sa paggamit ng espada ay kailangan niya na siguraduhin na hindi ito makakagamit ng isa. Kaya naman ay agad na nagpakilala ito at sinabi na siya ay si Chun Ilbo, at silang dalawa ay hindi magkaaway, kaya naman ay nais niya na malaman ang mananalo sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng kanilang mga kamao lamang, na mabilis naman na sinang-ayunan ng ating bida. Sa isip nito na ito na ang pagkakataon, kaya naman ay agad na sumugod ito sa ating bida gamit ang kanyang kamao, ngunit mabilis lamang siyang nakatanggap ng isang malakas na uppercut kay Juka. Sa nangyari ay agad naman na tumilapon ito sa di kalayuan, gulat naman dito ang apat pa na kasama nito, matapos ay sinabi ni Juka sa mga ito na kung sino na ang susunod sa kanila. Agad naman na may lumapit at nagpakilala na siya ay si Yeom Soang, at nais din niyang labanan ang ating bida gamit din ang kamao. Ngunit sa paglapit nito ay napatumba lamang ito sa isang pag-atake, kaya naman matapos ay ang sumunod na nagpakilala ay si Huang Yunyong at nais niya na lumaban ng may gamit na sandata. Bago naman sila mag-umpisa ay tinanong naman siya nito na kung hindi ba niya pagsisisihan ang kanyang pinili. Gaya ng mga nauna ay mabilis lamang itong tinalo at gamit lamang ang isang pag-atake, kaya naman ay tinanong nito ang dalawang naiwan na kung sino na sa kanila ang susunod. Sa isip naman ng dalawa na madali lamang na napatumba nito ang tatlong nauna, at ang batang ito ay mas malakas pa kumpara sa kanilang inaasahan. Dahil sa walang masagot ang mga ito sa tanong ni Juka ay tinanong niya ang dalawa na kung anong ginagawa nila, at kung wala na ba silang balak na gawin pa ito. Sabi naman dito ng isang elder na kailangan pa nila ng kaunting oras dahil sa hindi sila makapagdesisyon kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Sabi naman dito ni Juka na wala naman siyang pakialam doon at lumapit na ang isa sa kanila. Nagalit naman ang isa at sinabi na mukhang labis ang pagkaaruganti nito sa kanila ngayon. Ngunit totoo naman na malakas siya at hindi niya inakala na magagamit niya ito dito. Kaya naman ay agad itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Baekgyu, sabi pa nito na hindi siya gumagamit ng espada laban sa kanyang kasamahan sa kuta. Sinang-ayunan naman ito ni Juka at sinabi na kung ganun ay maging siya ay hindi na din gagamitin ang kanyang sandata. Sa nangyari, ay ang laki naman ng kasiyahan na kanyang nakuha dahil sa nagawa niyang maloko ang batang ito. Matapos ay mabilis na sinugod na ito ng matanda, nang inatake naman niya si Juka ay matagumpay naman itong tumama ngunit na depensahan ng ating bida. Matapos masayang sinasabi ng matanda sa kanya na ngayon ay hindi na ito mukhang mapagmataas at malakas ngayon, at tinanong si Juka na kung bakit hindi nito magawang umatake sa isang pamaypay lamang. Napapangiti din ang kasama nito. Sabi nito na si Baekgyu ay gumagamit ng kanyang pamaypay at naging kilalang demonyo ng Henan Province gamit ito, at ang subukang labanan ito ng tanging kamay lamang ay para na din itong nagpapakamatay, kaya naman ay sa tingin niya ay hindi na niya kailangan pa na lumaban dito. Habang sinasalag naman ito ng ating bida ay napansin nito na ang gamit ng kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong pamaypay lamang. Nang nakakuha ng pagkakataon ng matanda ay sinabi niya sa ating bida na kung naghahanap ba talaga ito ng sakit ng katawan, masaya naman ito at sa isip niya na kahit ang mga malalaking bato ay kayang-kaya na durugan ng kanyang pamaypay, at sa gagawin niya ay sigurado siya na magdudulot ito ng malakas na impact. Matapos na masampal ang ating bida ng pamaypay sa kanyang muka ay tinawag niya ito ng parang walang naging epekto. Sa nangyari ay nagulat naman ito habang tinatitigan ang suntok na papalapit sa kanyang muka, sabi naman dito ng ating bida na kung hindi ba nito alam ang salitang patas na laban.
Hindi rin nagtagal ay matagumpay na sinalo ng mukha ng matanda ang kamao na papalapit sa kanya. At sa lakas ng suntok ni Juka ay tumalsik ito sa malayo at nagsanhi ng malakas na impact. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga kapatid na bandido ni Juka dahil sa hindi nila inaasahang resulta ng labanan. Matapos naman ang laban sa isa, ay kinuha nito ang kanyang espada at tinanong ang natitira na kung siya na ba ang huli. Dagdag na tanong pa nito na kung gagamit din ba ito ng espada. Sa isip naman ng matanda na natalo lamang nito si Master Bekgo ng ganun lamang kadali, at siya ay mas malakas sa kung ano ang kumakalat patungkol sa kanya. Kaya naman ay mabilis nitong pinapahinto si Juka, at sinabi na wala na itong intensyon pa para ipagpatuloy ito. Dagdag pa niya na sobrang hirap na masabi kung sino ang mas malakas sa pagitan nila ni Bekgyu, gayunpaman ay naisip niya na hindi na niya kailangan pa na lumaban pa. Dahil dito ay sinabi ni Juka sa kanya na tatandaan nito ang kanyang sasabihin, na kung sa susunod na maglalakas ito ng loob na kutsain ang kanyang mga kapatid sa bandido, ay papaslangan na niya ito, at tinanong siya ng ating bida na kung naiintindihan ba niya ito. Sa isip ng matanda ay labis na nagagalit ito dahil sa ang nararanasan niya ay labis na kahihiyan, at bukod pa doon ay hindi siya kinakausap ng batang ito ng may galang, dagdag pa niya na hindi siya makapaniwala na kailangan niyang paglangkudan ang mga tanga na ito bilang kanyang mga matataas. Nang tinanong naman siya ni Juka na kung nasaan na ang sagot sa kanyang sinabi sa kanya, dahil dito ay wala na itong nagawa kung hindi ang yumuko at sinabi na gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya upang paglangkudan silang lahat. Sabi naman ng kanilang pinuno kay Juka na kung ano naman na ang kanilang gagawin kung pinatumba na niya itong lahat ng mag-isa lamang. Humingi naman ng tawad ito sa nangyari, matapos ay sinabi ng matanda habang nakayuko na sigurado siya na gutom na si Juka matapos ng mga naganap na labanan, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang kanyang nais na kainin, na sinabi naman ito na kahit ano ay ayos lamang sa kanya, sabi naman dito ng kanyang pinuno sa matanda na ngayon ay alam na nito kung papaano siya makikipag-usap sa kanya. Sa isip naman ng matanda na maghintay lamang ang ating bida, dahil pagbabayaran niya ito sa ginawa niyang labis na pamamahiya sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Hejia Village, Nanyang Merchant Union, ay may nagmamadaling tumatakbo at sinasabi na mags-itabis silang lahat dahil nais niyang makausap ang kanilang pinuno. Nang makapasok ito sa loob ay nagmamadali naman itong sinabi na mayroon silang malaking problema, dahil ang mga balita na kanilang inaalala ay totoo nga. Dagdag pa nito na si Shim Yanggak at si Bekgyu ay parehas na nakita na lumabas sa loob ng Five Peak Stronghold ngayong araw. Napangiti naman dito ang kanilang pinuno, sabi nito na kung ang mundo ay malaman na ang dalawa sa tatlong Great Demon ng Henan Province ay sumali sa Five Peak Stronghold, ay makakaranas ang mga ito ng pagbulwak ng kanilang lakas na hindi nila makakayang mapigilan na, sabi naman dito ng kanyang tagasunod na mayroon pang ibang mga merchant unions ang apektado dahil sa mga ito sa nakaraang taglagas. Sabi naman ni Lee Meryang na kanilang pinuno, na mukhang mas nagiging interesado siya sa mga naririnig niya, kaya naman ay nagtanong ito na kung sino sa dalawa ang naging pinuno ng Five Peak Stronghold na pinuntahan nila. Sabi ng kanyang alagad na ang patungkol sa bagay na iyon, ay ang pinuno ng mga ito ay si Poong Yancho pa din na gumagamit ng Heaven and Earth Technique, at base sa mga usap-usapan, ay parehas na natalo ang dalawa sa isang rank fights. Sabi naman dito ni Lee Meryang na imposible na mangyari ito, at sigurado siya na ang impormasyon na sinasabi nito sa kanya ay mali. Dagdag pa nito na bukod doon ay ang Five Peak Stronghold ay mayroon ng higit sa 30 katao pagdating sa kanilang puwersa, at ngayon ay kasapi na din sa kanila ang dalawa, kaya naman ay nagtanong ito kay Lee Meryang na kung ano na ang gagawin nila sa sitwasyon na ito. Sumagot naman ito at sinabi na ano pa ba ang gagawin nila, magandang pagkakataon ito. Palagi siyang inaabala ng dalawang iyon, at kinasusuklaman niya na tawagin siyang Henan Province Great Demon kasama ng dalawa, at wala nang dahilan pa para sa kanila na isama kasunod sa pangalan niya. Dagdag pa nito na hindi nila hahayaan ang bandido ng Five Peak Mountains na magdala ng kaguluhan sa kanila at masyado na silang tumitawid sa kanilang mga hangganan, kaya naman ay gagamitin nila ang pagkakataon na ito upang ligpitan ang mga bandido at ang dalawang matanda na iyon, at tinanong niya ito na kung hindi ba ito maganda para sa kanila.
Ngunit ang mga tao na ito ay hindi nila dapat na maliitan, kaya naman ay kailangan nilang magtiwala sa kanila. Sila na ang Nanyang Merchant Union. Matapos ay tinanong niya kung 30 katao ba ang sinabi nito na bilang ng kanilang lakas, kung ganon ay mayroon silang 30 beses na mas madami sa kanila. Kinagabihan sa Five Peaks Stronghold, ay tahimik na inaayos ni Juko ang kanyang sandata, nang bigla naman na may nagtungo sa kanya upang bigyan siya ng kanyang maiinom, na agad naman niyang ipinagpasalamat. Habang inaabutan siya nito ng kanyang maiinom ay sinabi nito kay Juko na labis siyang namamangha dahil sa nagawa nitong mapatamba ang isa sa mga Great Demons ng Henan Province na si Baekgyu ng ganun lamang kadali. Sumagot naman siya dito na wala naman iyon talaga dahil sa mahihinang martial artist lang naman ang mayroon sa Henan. Sabi pa nito na sa nakaraan ay sinasabi ng mga tao na mayroong martial artist na may kakayahan na pumaslang gamit lamang ang isang dahon, at sa tuwing maalala niya ang patungkol doon ay si Juko ang pumapasok sa kanyang isip. Namamangha naman ang ating bida sa sinasabi nito na isang tao na may kakayahang pumaslang gamit lamang ang dahon, at wala pa siyang narinig na ganito noon, nang bigla naman na nagpaalam na ito kay Juko at sinabi na mukhang may sinabi itong walang kwenta, at nagpasalamat na lang sa ating bida sa magandang ipinapakita nito para sa kanilang grupo. Sa isip naman nito na talagang nakakabilib ang makakita ng martial artist na may kakayang pumaslang gamit lamang ang dahon, at napatanong na kung magiging malakas siya sa martial arts ay maari din kaya niyang magawa ito. Dagdag pa nito na kung sino man ang may kakayahan na magawa ang ganung bagay, ay nais niyang makaharap ito. Sa kalaliman naman ng gabi, sa kabilang banda, ang ibang mga kasamahan nila ay mahimbing nang natutulog. Nang may isa naman na tumayo upang magsagawa ng pagbabantay sa kanilang lugar, ngunit sa paglalakad nito ay may napansin naman siyang kakaiba, nang bigla naman nananlaki ang mga mata nito, at napasigaw na inaatake sila ng mga apoy na palaso. Matapos ay inalarma nito ang kanyang mga kasamahan na tinambangan sila ng mga kalaban, nang napalingon naman dito si Juko, at nakita na ang paligid ay unti-unting nasusunog. Sa nangyari ay bigla naman itong napasigaw sa galit, maging ang kanilang pinuno ay lumabas din ng kanyang tinutuluyan dahil sa naririnig na kaguluhan sa labas. Matapos ay sumigaw ito at sinasabihan ang lahat na kumalma lamang sila, at maghanda upang lumaban. Sabi naman ng isa na sa ganitong kalagayan ay ang haligi ng kanilang stronghold ay matutupok na ng apoy, kaya naman ay sinabi nito na lalabas ito para makipaglaban at sila na ang bahala para apulahin ang apoy sa paligid. Nang bigla naman itong nag-isip ng plano, sabi nito na mayroon lamang isang pasukan at labasan sa Five Peaks Stronghold, at kapag lumabas sila upang iwasan ang mga apoy, ay wala silang magagawa kung hindi ang panuurin ang mga kalaban na naghahantay sa labas, at sila ay walang pinagkaiba sa isang koneho na pinausukan upang lumabas sa kanilang lungga at tumakbo patungo sa kamay ng kanilang mga kaaway. Dagdag pa ng pinuno nila na mukhang hindi nila inaasahan ang kanyang katalinuhan sa mga ganitong sitwasyon, kaya naman ay sumigaw ito at sinabihan ang lahat na walang lalabas sa kanila, at panatilihin lamang ang kanilang distansya upang hindi sila matamaan ng mga palaso na may apoy at bubuo sila ng ikalawang bakod sa loob. Kaya naman ay nagmadali ang mga ito na bumuo ng haligi sa loob ng kanilang stronghold. Sa nangyayari naman na pagsunog ng paligid ay galit na galit si Juko na napapatanong na kung anong lakas ng loob ng mga ito na sunugin ang kanilang kuta, at kung sino man ang may kagagawa nito ay maghintay lamang siya. Sa labas naman ay napangiti naman si Lee Meryang at napapasabi na kahit isa lamang mga bandido sa kabundukan ang mga ito ay magagaling naman sila. At namamangha siya dahil walang isa sa kanila ang sinubukan na tumakas kahit na madaming palaso na may apoy ang kanilang pinakawalan sa kanila, at naawa ito para sa kanila, dahil sa maari na sana nilang tapusin ito dito ng madali. Ngunit sabi nito na wala namang kahit na anong magbabago sa kanilang kalagayan, kaya naman ay agad na kumilos ang mga tagasunod nito, at sinira ang mga pader na nakapalibot sa kanilang kuta. Sabi ng mga matataas na kasama ni Lee Meryang na ang kanilang pinuno ay talagang nakakamangha, at napapatanong na kung papaano niyang naisip ang ganitong ideya ng paggamit ng apoy bilang pang-atake. Mayabang naman itong sumagot na hindi naman nila kailangan na gumamit ng kahit na ng kanilang mga daliri upang burahin ang mga ito. Dahil kapag ang outer wall ay nawala na, ay madali na lang nilang mabubura ang mga ito sa pamamagitan ng bilang nila.
nang bigla naman itong natigilan sa kanyang nakita, at napatanong kung kailan pa nila nagawa ang bagay na ito, dahil sa mayroon pang isang pader na nakatayo sa loob, kaya naman ay napapatanong na ang iba nitong mga kasamahan na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.